Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid mo star viewers? And shout out po sa inyong lahat dito sa mga tumatangkilik dito sa aking YouTube channel, The Star Tuwing Tarot. Welcome back mga kapatid. So ang reading natin ngayon is about love and new home. Ito ay importanteng mensahe ni Universe sa inyo tungkol sa inyong love life. Alamin natin about this love life. What is this important message about? Right. Unahin natin yung love life ninyo, ano? If this happen na lumabas itong reading na ito sa YouTube channel ninyo or any social media, no? Facebook, I don't know. But then again, this could be meant to find you. May importanteng mensahe si universe para sa inyo or inyong ancestors or spirit team. Spirit angels, ano itong importanteng mensahe about sa kanilang love? Love message for my collective. Okay. Indecisiveness, self-doubt, malicious gossip, lack of self-awareness, unwillingness to learn karmic lessons. So guys, about your love life, okay, pay attention sa mga, anong tawag to, red flag. Okay? So, pay attention sa inyong mga red flag and pay attention sa inyong mga kutob. Awakening, realization. Listen to yourself. Pakinggan niyo po ang inyong sarili. This could be about sa partner ninyo, current partner ninyo, or a situation about your love life, ano? Pakinggan ang inyong sarili. That's a main message for you here. Yeah, pay attention guys when it comes to your love life. Alright? So, wag ninyong ignorin itong mga, anong tawag nito? Sinasabi ng inyong intuition, yung mga kutob ninyo. Dapat may mga self-awareness kayo sa inyong love life, dealing with your person. Kasi meron dito sa inyo, may mga chismis. Baka ikaw na lang to ang nahuhuli. Wala pang alam. Yung mga tao sa paligid mo, maraming alam tungkol sa iyong karelasyon, sa iyong sitwasyon. Ano bang nalaman ng mga taong ito? Ano bang chismis tungkol sa iyong relationship? Spirit kanisa, ano itong chismis? Ano ba yan? Makikikika minute tayo sa inyong chismis. You know what? Before that, ano itong chismis sa love life ng ating mga collective? Bakit na-chismis sila sa kanilang love life? Okay. Okay. Could be about sa finances ninyo. Career. Alright, I'm getting like, this is very specific, ano? Sa mga, okay, sa ating mga collective dito, about love life, mga tao dito ay chismis, ano? This could be related sa iyong finances. I'm getting like, co-workers. Some of your co-workers talk about you and your relationship. Maybe you are dealing with a person na katrabaho in a relationship. And siguro alam ng mga taong ito. Yeah. Maybe you could be in a relationship with someone na malakas ang dating or boss, like again, a coworker, a colleague, and they already know na you are in a relationship about this person. Or pansin naman kasi meron itong napapansin eh. Yeah. Maybe these people talk about you and this person. It doesn't have to be nakatrabaho, but yung gossip nila is about you and your person na mapera. Maybe you are dealing with a person na mapera. Okay? Sabihin natin dito na, I don't know, like, inggitera, mga inggiterang palaka, no? I'm sorry guys ha, but I don't know why these people talking about your business because this is your private life, but imbis na karelasyon mo, no, concern, hindi mas nagiging, ano sa kanila yung, sabihin natin na, si collective, nagiging karelasyon naman niya yan kasi mapera. Si collective, napakaswerte niya sa karelasyon niya kasi may pera. Si collective, naging, karelasyon niya yan kasi, mas magiging magandang buhay niya dyan sa taong iyan. Swerte sa collective sa taong iyan kasi ganito ganyan may pera. You could be dealing with a foreigner, may pera, or mataas ang antas sa inyo, boss, it could be boss, or mayaman pa sa'yo, mapera pa sa'yo, negosyante pa sa'yo, may dating, ang taong ito, sabihin natin na
Pinag-usapan ng mga taong ito ang iyong love life dahil naging sikat ka, no? Dahil ang taong ito ay, I don't know, like entertainer or macho, guwapo, malakas ang dating, a music, something about na people talk about your relationship because maybe this person could be have a good voice or talented. Yeah. Okay, so most likely here, pile number, sorry guys mga collective, mga mahal kong collective, people talk about your love life, about your person, of how lucky you are, about your person's private life, your person na wow si collective, ang swerte-swerte niya kasi maperang taong ito. Ang swerte ni collective kasi matulungin ang taong ito. Malaking tulong ang taong ito sa kay collective, something like that. Napakagwapo or maganda ng naging karelasyon ni collective. Ang talino napakamatalino ng taong ito. Meron naman dito na ang karelasyon ni collective malakas ang dating or napaka-private. Siguro ang taong ito these people gossiping about your love life maybe dahil wala silang alam tungkol sa iyong partner. They don't know much about your partner and that's why they talk about you and your person. Okay? Most likely, they are just gossiping about your love life and your person. I'm also getting like, I don't know, like, bakit iba ang turing ng person mo? They talk about you and your person, why this person, maybe physically, why you are like struggling while your person is not. Parang may mali sa sitwasyon ninyo. That's the energy na kukuha ko dito sa inyo dito. Yung iba, collective. Very specific. Sabihin natin na, si collective, dati noon ang ganda-ganda, ngayon parang naging losyang. Samantalang itong kapartner niya, mas naging gumagwapo, gumaganda. Parang may mali dito kay collective. Okay? But si collective struggle, tapos yung partner niya parang wala lang. Maybe naging concern naman itong mga taong ito. This could be related sa mga, like again, pinag-uusapan ka sa school, or pinag-uusapan ka dahil sa katrabaho, pinag-uusapan ka, could be a family member or friends dahil concerned sila, no? Dahil nakikita nila na napaka-unfair naman. Dahil yung partner mo collective, parang napapakasasa yata, happy-go-lucky, samantalang ikaw ay naghihirap. Alright? So, may concern dito. Meron naman ditong bitter, no? Inggit. Dahil, naging mayaman si collective dahil sa naging napangasawa niya or naging boyfriend niya or naging, ang karelasyon ni collective ay boss or ang karelasyon ni collective magandang boses, guwapo, could be, or magandang antas. Yeah. It's like, meron dito na pinag-usapan ka ng mga taong ito dahil they are admiring you, your life. How to be like collective. Wow. So, that's the message here na pinag-uusapan ka ng mga taong ito about your love life. Alright? So, how about your new home? What about your new home? Okay? Spirit Angels, what is this about the new home ng ating mga collective? What is this about? New home? Okay, 3 of Wands. Okay, guys. Like again, pay attention about gossiping. Like again, meron tayo ditong third party. It could be related sa iyong bahay. So, okay, this is very specific na nakuha kong energy, mga kapatid. Be aware, no, kung sino tong pumapasok sa bahay mo. This is very specific. A message for you. Baka ang taong ito pumapasok, pasok, labas sa bahay mo, yun pala ay kinakaringking na ang iyong partner. Hindi to para sa lahat. This is for specific person. So, be careful. As a warning for you, be careful who you choose, who you trust. Okay? At wag naman tayo maging siloso din, kung sino-sino lang pinagsasilusan. This is just a warning. Kasi, 3 of Wands, this could be related sa third party. So, you should be aware kung sino yung labas-pasok sa bahay mo, mga kapatid. Alright?
So, specific message for you here. What else, Spirit Guardian? Just 3 of Wands about their home. Ano itong message sa ating mga collective about their home? 3 of Wands. Yeah. Kasi meron itong nagbubulag-bulagan eh. Guys, hindi na uso ngayon ang magbulag-bulagan. Tapos na po ang pandemic, dapat magising ka sa katotohanan. Follow your instinct, nakakaramdam ka kung anong tama at mali. Alright? So, 10 of Wands and Page of Wands. Yeah, and the Hermit. Siguro, you could be feeling like, kung nakakaramdam ka ng paglilipat, go ahead. Maybe your soul, yourself is trying to tell you, maglipat ka na. Maybe this is the right time for you to choose a different path. Paglilipat. Maglipat bahay. Maybe something about na para ma-achieve mo yung goal mo, yung pangarap mo. Okay? Siguro, gusto mo magkaroon ng bagong bahay or magkaroon ng sariling bahay. Then, maybe this is the right time for you to choose another opportunity. An option. Panibagong trabaho, negosyo, an idea, para hindi ka na ma-stuck. Kasi meron doon na-stuck ka eh. So, yeah, meron doon ang bagal ng movement, pag-usad ng buhay mo. So, it's time, no? Oras na mga kapatid, para gumawa ng plano. Anong gusto mong mangyari? Paglilipat, kung hindi ka satisfied, then go ahead, maglipat ka. Maglipat ka ng another kurso, maglipat ka ng bagong bahay, okay? Or, another, here, something dito na, kung ikaw ay nasa malayo, no? Oras na mga kapatid para umuwi ka. Uwian mo naman ang iyong pamilya. Alright? Huwag yung trabaho ng trabaho. I know it's too hard, no? Sa panahon ngayon, mahirap na ang buhay, no? Para umuwi ng bahay or umuwi sa Pinas. Kailangan talaga trabaho ng trabaho para kumikita kasi marami kang responsibilidad. But then again, guys, ang pera ay mahanapan ng paraan. Pero ang pamilya, mahirap hanapan ng kapalit. Ang buhay ng tao. Baka sa pag-uwi mo, iba na pala ang ipinagpalit sa inyo. So, follow your instinct, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa malayo, ano, uwian mo naman ang iyong pamilya. Kailangan ka ng pamilya mo. Baka pag-uwi mo, iba na ang nakatira sa bahay mo. So, this is very specific message for you here, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa ibang bansa nagtatrabaho. Umuwi ka, uwian mo ang iyong pamilya. Okay? Meron naman dito, choose another option. Okay? Choose your, kasi meron itong marami kang opportunity eh. This could be related sa inyong finances, no? Sa bahay mo. Para magkaroon ng stability sa iyong bahay. Then, oras na mga kapatid para gumawa ng paraan, paglilipat, mag-abroad, magnenegosyo. You can do this. Kahit sabihin natin natatakot ka kung anong gagawin mo, baka hindi mo kaya, no, you can do this. Kaya mo to. An opportunity. You are being given an opportunity. Binibigyan ka ng opportunity ni universe. Kaya lang, hindi mo pinapansin ang inyong intuition. So, do not ignore yourself, your intuition, ang iyong kutob. Follow your instinct. Maglipat, an opportunity, investment, mag-ipon ka na mag-ipon para ma-achieve mo itong goal na ito. Alright? So, hanggang dito na mga kapatid, I do hope na nakaresonate kayo sa reading na ito. And please leave your comment below. And ako po natutuwa na mabasa ang inyong mga komento doon. And pasensya na kung hindi man na-respond. But then again, basang-basa ko po lahat. And na-appreciate ko po kayong lahat dito. I love you guys and I'll see you guys in my next reading. Bye and thank you.